Gilaumang muluag ang dagan sa trapiko sa norteng bahin sa Davao City karong giablihan na ang bypass road sa Junction Mamay, Laverna. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayan Hirang. God bless Philippines. And sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na yung nasa ibang bansa. Ang pag-uusapan po natin today dito sa ating episode na ito ay ang opening ng ang Liungto or Mamay Laverna Diversion Bypass Road. Yung Davao po ay napakalaki. Malaking area, parang as big as province of Pangasinan. Kung nasa entrance ka, papasok ka ng Davao at lalabas ka, will take you 2 oras ang biyahe. But with this new development na maraming diversion road, gaya din sa inyo, na sinimula ni President Rudy Duterte, maganda po ang daloy ng traffic. Now, dito sa Davao, ang population po namin ay 2 milyon na sambayan na nakatira dito. So, nag-open po yung Mamay Laverna Bypass Road na merong 1.5 kilometers road. That will connect Damosa, yung taga Davao na nakabalo ini gikan diya sa bahada sa SM, musugod ka sa Mamay Road, right side ka, mamitpit ka sa airport. So, I'll just show this, no? Ito yung airport place, no? Runway. Ngayon, dito sa tabi ng runway, nakakural yan. Naka-fence yan. Mataas na fence. But yung tabi niyan ay ginawang bypass road. Papunta dyan, papuntang Panakan. Dati, lahat ito ay pumapasok dito sa National Highway. So, punong-puno ito. Kung galing ka ng Davao, papunta ka sa airport, punong-puno ito. Ngayon, ang ginawa ngayon ay nilagyan ng kalsada dito. Kung ikaw ay galing ng North, Davao del Norte, papasok ka, pwede ka nang kumaliwa, then dito ka na dumaan. Huwag ka nang dumaan sa National Highway. Dahil isang bypass road yan, makikita mo yung runway, then bababa ka ulit papuntang Bahada. Bahada yung sa SM. Now, kung papunta ka naman doon sa North, pwede ka rin kumanan. Huwag ka nang dumiretso dito kasi meron traffic light yan. At yan ay choke point yan dati dahil sa maraming tao, no, na nakatira ang mga sasakyan. So, pwede ka nang kumanan. And malaki pong effect nito sa sambayan ng Luzon ng Davao at madami pong mga bypass road ang ginawa. Now, ang isa na pinakamaganda dito yung bridge ng Samal Island, isla po yan. Parang Cebu Mandaue or Cebu Lapu-Lapu. Ito, parang Samal Island and Davao City. Meron na pong tulay. Then yung pagtawid mo ng tulay na yan, konektado na yan sa bypass road, sa coastal road ng ilang kilometro, siguro mga 40 kilometers. Hanggang sa dulo, makikita mo yung ganda ng dagat ng Luzon ng Davao. Papunta naman yan sa area ng Sur, Davao del Sur, South Cotabato, North Cotabato, palabas naman ng Davao. Hindi ka nadadaan dito sa main road. Itong mga development po ay napaka-critical, napakaganda, at napakabilis at komportable sa sambayan ng Pilipino. Ito po yung gobyerno at ito po ay sinimulan ni President Rudy Duterte at hindi lamang dito sa Luzon ng Davao. Ang dami po niyang nagawa under Build program. So therefore, one of the requirements ng development at komportable ng tao ay yung mga services, yung mga planong ginagawa. And I hope yung ibang mga project na sinimulan ni dating President Rudy Duterte ay matuloy. Lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Kasi whether we like it or not, marami pong taga Mindanao, taga Visayas pupunta dyan. At problema rin po talaga ang traffic dyan sa Luzon area, particularly sa NCR. But in provinces, medyo maluwag-luwag na. Regardless of political affiliation, wala pong pinili si President Rudy Duterte. Lahat inayos. In fact, yung iba ay nauna pa. Nagkaroon ng mga tulay, bypass road kung i-compare sa Davao. So,
Congratulations sa Department of Public Works and Highways. Congratulations sa mga planner. And congratulations to the City of Davao under the leadership of Mayor Basti Duterte sa kanyang pag-follow up nitong mga project. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.